Naglayas ang mga caterpillar at ang daming nabawas. Naubos na yung dahon dun sa mga nauna kong nabiling plant. Kaya today, bumili ulit kami dito ng panibagong hollyhocks. Nagulat ako dito kasi sabi ko, meron atang freebie na caterpillar itong nabili namin. Kasi diba, ito nga yung isa sa favorite nilang food. So, akala ko, merong caterpillar dito na napasama. Akala ko tuloy sinusundan ako ng mga caterpillar. At akala ko din, madadagdagan yung mga alaga namin. Kaso, parang medyo familiar itong mga caterpillar na to. Meron din akong nakita dun sa aming dining table. At mukhang hindi freebies itong mga caterpillar. Meron din akong nakitang gumagapang dito kay Kota. Chinek ko nga kasi baka meron pa mga nakatago. Habang naghahanap ako dito, meron ako nakita dun sa mga rugs namin ng mga caterpillar. Yun pala kasi hindi namin nasarado ng mabuti yung mga zipper. Kaya ayan, nakalayas yung mga caterpillar. Ilang oras din ako naghanap pero hindi ko talaga mahanap yung iba pa. At ito, umunti na nga yung mga caterpillar. From 65, ilan na lang kaya sila ngayon? Sige nga, hulaan mo kung ilan na lang yung mga natira na caterpillar. Syempre, meron ulit prize. Anyway, today, ililipat namin sila sa kanilang bagong house. Parang gustong-gusto nga nilang maggala, so mas maigi na yung mas malaki yung kanilang bahay. Nung nag-raise kasi kami ng caterpillar dun sa cups, ito yung mga sinasuggest. Dapat daw plants yung binibigay na pagkain sa mga caterpillar, hindi yung mga food na nandun sa jar. Kaya ngayon, ito tingnan natin kung tama nga ba na dapat ganito yung setup. So, yung buong plant is nilagay ko dito sa loob ng mesh. Naglagay nga din pala ako dito ng mga paper towel para diba yung mga dumi nila. Para mas madali siyang linisin and syempre kapag meron mga bumagsak na chrysalis. After ko maayos yung kanilang bahay, kailangan ko naman sila dito ilipat ng isa-isa. And habang nililipat ko din sila, dito ko na sila binibilang. Ilan na nga lang kaya yung mga natira na caterpillar? And saan kaya nagpunta yung mga nawala? Medyo madami din kasi talaga yung nakatakas. And since wala silang food, siguro matategi lang din sila. Kasi wala naman ako napansin na lumabas ng bahay. So, siguro nagtago sila sa mga sulok-sulok. After ko matransfer lahat ng caterpillar, kanya-kanya na nga sila dito ng pwesto. Tingnan mo nga at meron pang nahulog dito. Yung iba, nagmumukbang na. Kanya-kanya na sila ng dahon at ayan, butas-butas na kaagad. Baka bukas lang wala ng dahon itong aming plant. Nag-start na nga din palang sumibol yung flowers. Diba, ang ganda ng kulay. And mas maganda siguro kapag bumuka na lahat yung mga bulaklak. Diyan din sa tuktok, yung parang pinakang favorite nilang pwesto. At ayan nga, kain lang sila ng kain. Yan lang talaga yung ginagawa ng mga caterpillar. Napansin nyo din ba yung mga spikes nila? Parang neon green yung kulay. Siguro kasi fresh na dahon nga yung kinakain nila. Yung mga nauna kasi naming caterpillar, parang hindi naman ganito yung color. Alam nyo din ba, mga caterpillar is super simple lang ng kanilang eyes. Nakakita lang sila ng light and darkness. Hindi kagaya natin na detalyado yung mga image. May mga nagsasabi nga din pala na makati daw to kapag hinawakan. Pero ito mga to is painted lady caterpillar. And hindi nga sila higad. Magkamukha lang siguro, pero iba't iba din sila. Ilang araw na lang kaya bago magkaroon ulit tayo ng mga chrysalis. Kasi parang medyo malalaki na naman sila and parang ready na nga sila maging chrysalis, diba? And saan kaya sila pwesto? Ito kaya sa plant or kaya naman baka dun sa net? So, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. And kung talagang much better nga ba kapag plant na yung mismong kinakain nila. And sana madami yung maging butterfly. Pero for now, ito muna yung kanilang magiging bahay. And sana mahanap ko pa yung ibang mga nakatakas para mas madami yung butterfly si Charlie and Chino.